Kaninang umaga naghihintay ako na maganda-gandang, masasabi. Siyempre ang tanong niyo sa akin, "Attorney, kumusta yung rally ng iglesia?" Yung yung rally ng INC. Hindi muna ako nagla-live kanina kasi hinihintay ko muna kung may development. Marami ba? Ah, Kumusta naman ang mga nagra-rally? Sino ba ang mga nagsalita na? Anong mga nangyari? Sa ngayon, ang masasabi natin parang mas konti, ang, bilang ngayon. Bagamat, ah, bagamat 3 araw 'yan. So, hindi natin alam kung anong araw sila, inaasahang dadami. Pero based sa kung ngayon pa lang, mas malaki yung bilang noong January 13, 2025 rally nila. Noon umabot sila ng 1.8 million eh. Ngayon ang estimate kanina ng ng media mga pa lang 25,000 mga 9:00 ng umaga yun. Yung picture na yan, mga 9:00, 10:00 yan. Kaya um, ewan natin kung sa susunod na mga araw ay maabot pa nila yung bilang na target nila na sabi 2 million pa nga ang ini-estimate nilang a-attend eh. Anyway, abangan natin. Ang isang napansin lang natin, parang malamya. Parang malamya. Anong ibig kong sabihin ng malamya? Parang yung mga umattend parang hindi nila hindi nila alam yung kanilang dina-attendan. Ha? Parang hindi, parang nandun lang talaga sila dahil pinanawagan ng kanilang mga pinuno ng kanilang sekta. Ha? Mayroong mayroong actually palakad-lakad yung iba kung saan-saan, yung iba nagche-check-in na sa Manila Hotel, yung iba nasa nagkakape kung saan-saan. Yung hindi mo makita sa kanila na pinaglalaban ba ninyo transparency daw and for a better democracy. Labanan daw ang mga katiwalian. Pagka ganyan, labanan mo ang katiwalian, ipaglaban ang demokrasya, ibig sabihin yan, medyo palaban ng mo. Palaban, saka ipakita nyo na kayong mga nandyan, sa rally na yan, hindi kayo umattend dyan dahil lang pina-attend kayo ng pinuno ninyo. Kundi naiintindihan ninyo ang pinaglalaban. Mga kabunyog, mga kababayan. Mayroon nga mga wala, parang nagkakamping lang sila. Hindi, lang talaga, yung obligado lang silang sumunod. Kapag hindi ka sumunod, ewan natin kung anong parusa sa kanila or anong mangyayari sa kanila. Kaya, ito yung mga siguro, yung mga DDS, ang grabe na yung kanilang mga mga iniisip. Papabagsakin na ang administrasyon ni Marcos. Hala, na ito, the end is near. Kung titingnan mo dun sa sa mga taong umattend sa rally, parang hindi naman yun ang kanilang hindi nila naiintindihan yung mga agenda na yan. Hindi, kahit sabihin kasing first day pa lang, makikita mo na yung yung mga nagsasalita, mainit na yung kanilang mga mensahe. Wala eh. Sa ganitong kainit na issue na sabi nila, galit sila na parang ang nangyayari daw, selective ang mga investigasyon. Parang may pinatarget lang na mga kalaban ng gobyerno. Yung mga senador na kalaban ng gobyerno, yung nasa minorya. So parang hindi siya totoong transparent. Kundi parang conspiracy ang nangyayari, hindi transparency. Kasi mayroon lang daw, parang may sabwatan na targetin yung mga minorya. Sila Marcoleta, sila Jinggoy, sila Estrada, sila Escudero. Parang ganun ang tingin nila. Di dapat pagka ganun, galit ka. Dapat galit ka kasi inaakusahan mo ang gobyerno na mayroong conspiracy. Pero kung titingnan mo doon sa mga umattend, wala eh. Malamya. Pasensya na yun ang napili kong term. Malamya. Ang panawagan nila, Rally for Transparency and a Better Democracy. Nung isang araw,
inaalam ko, bakit transparency? Bakit for a better democracy? Anyway, mas nakita ko yan sa dala-dala nilang mga placards ngayon. Ito yung mga placards na dala nila. Oh, yan yung placards na dala nila. Kumbaga, yan yung mga bit-bit nilang placards. Oh, ayan. Oh, tsaka ito. Oh, ito. Ito pa yung bit-bit nilang placards, mga kabunyog. Transparency, not conspiracy. O, dala-dala nila yan. O kita nyo, naglalakad sila, para lang silang naglalakad sa parke, sa bagay, parke naman talaga yon. Luneta Park yun, Rizal Park yun. Pero parang wala lang, may bit-bit lang silang placards, o ganyan, tingnan nyo. Sa tingin nyo ba, kasi dapat pagka ganyan, may pinaglalaban ka, rally yan, di ba? Rally yan eh. Dapat may pinaglalaban ka. Ay sa tingin nyo ba yung ganyang expression sa mukha, parang naglalakad lang sa parke na pinadala ng placards, sa tingin nyo ba yan parang may pinaglalaban? Parang wala, ano? Tingnan nyo yung mga expression sa mukha. Naglalakad sila, parang wala lang. Parang wala lang. Hindi naman ganyan ang, alam nyo, ko kasi matagal na akong nag-organize ng mga ganyang mga movements, mga rallies, mula pa nung binata pa ako, kabataan ko pa. Hindi ganyan. Magdadala ka, transparency not conspiracy. Ang ibig sabihin ng transparency pala nila, ang tingin nila mayroong conspiracy. Kahit tayo maintindihan natin, bakit nila sinasabing conspiracy? So ang tingin nila, ang mga investigasyon ngayon na nangyayari, conspiracy, ibig sabihin sa buwatan. Di parang yun na nga, yung paulit-ulit nila Marcoleta, sa kanila Amy Marcos, na si Ping Lacson, sila Soto, may sabuatan, saka sila Romualdez, saka sila PBBM. Kumbaga, yung mga nangyayaring investigasyon, hindi siya transparent, kundi sabuatan. Yun yung ano nila. Ay pagkaganyan kaseryoso yung akusasyon mo, transparency, not conspiracy, magalit ka. Galit ka kasi sa tingin mo may sabuatan. Pero tingnan nyo naman yung mga mukha nung may bit-bit ng placards. Tingin mo ba sa kanila, alam nila yung kanilang pinaglalaban? Parang kahit yung transparency, not conspiracy, hindi nila maintindihan. Hindi nila maintindihan yan. Kasi ang panawagan nila, prayer rally. Ay rally for transparency and for a better democracy. Nung isang araw ko pa to, di ba lagi ko tong sinasabi, bakit kaya rally for transparency and a better democracy? Ngayon kung nang tiningnan ko na yung mga placards nila, ito na nga yung dala. Transparency daw, not conspiracy. Di malinaw na. Ang ibig nilang sabihin, ang sa tingin nila ngayon, yung mga nangyayaring investigasyon ay sabuatan. Hindi siya transparent. Kumbaga, ang gusto nila, transparency. Pero kung titingnan natin, transparent naman yung ginagawa nila Ping Lacson. Wala naman tayong nakikitang conspiracy. Sila Marcoleta lang naman, sila Amy Marcos ang nagsasabi na mayroong conspiracy. Wala. Sa totoo lang, sa tingin naman natin, ginagawa naman nila Ping Lacson sa kanila Senate President Soto, yun na maging transparent yung mga hearings, investigasyon. Sila Marcoleta lang naman ang hindi nila pinapa-attend si Gutesa. Sinasabi na nga ni Senador Ping Lacson, umattend si Gutesa. Sino ba ang hindi nagpapa-attend kay Gutesa? Sino ba ang handler ni Gutesa? Di ba sila Mike Defensor? Sila Marcoleta ang nag-produce niyan na mag-testify? Sila rin dapat ang mag-produce kay Gutesa. Ba't hindi nila pinapa-attend? Ang mahirap doon, kung si Gutesa ay hindi pinapa-attend. Yun ang problema. Ayaw pasalitain nila Lacson. Yun ang hindi transparent. Ano yan ito naman. Inisip ko rin, ano naman ang ibig sabihin ng Ano naman ang ibig sabihin ng better democracy? Kasi rally for transparency na better democracy. May nakita naman akong placards nila. Ito naman ang nakalagay. Ito naman. Don't bend the law. Ilabas ang katotohanan, panagutin ang may kasalanan. Yan yung nila, dala-dala nilang placards. Don't bend the law. Ang alam natin na gumamit ng term na bend the law ay si Rimulya. Si Buying Rimulya kasi tinanong siya.
Sa tingin nyo ba tama na i-bend ang law? Sabi ni Boying Rimulya, okay lang naman. Ano 'yun? Para sa kabutihan, para mapanagot ang dapat managot, minsan kailangan din nating i-bend ang law. O doon galit sila Marcoleta yata eh. Doon galit si Marcoleta kasi bakit daw i-bend yung law? O ngayon dala-dala na nila yung don't bend the law. So, sa tingin nila yung pag-bend ng law ay hindi tama sa demokrasya. Kaya ang gusto nila better democracy. Kaya lang yun na nga eh. Yung panawagan na yan na ng kanilang rally na yan, masyadong malalim yan. hindi hindi yung tinatawag nilang rally for transparency and a better democracy, mukhang hindi naunawaan yan ng mga nagrarally na yan. Tingnan mo naman yung tingnan nyo naman yung expression sa mukha. Transparency not conspiracy. Hindi rin nila maintindihan bakit nila sinabing bend the law, tama si sorry, Liufreno Llanesa, si pala, si Tolpo, o nga. So yan, ang rally nila, makikita mo parang naglalakad sa parke, nagpipiknik, yan yung rally ngayon ng Iglesia ni Cristo. Kung sa bilang, ito yung sabi ng kanina, mga alas 9 yun ng umaga, hanggang siguro alas 10, ang bilang nila ay umaabot ng, ang napapanood ko, ang estimate ng media, umaabot ng 25,000. 25,000. Tapos nung kinalaunan naging 35,000. Yan yun. Pero kung titingnan mo, yung mga mga participants, may mga sila, dala silang tent, sila, parang nagpipiknik. Nung iba nandun na sa mga McDo, yung iba nandun na sa Manila Hotel, nagkakape. Parang hindi Parang hindi naman rally ito. Kasi pag rally may pinaglalaban. Kahit siguro yung mga miyembro nila ng iglesia, parang umattend lang sila dyan dahil pina-attend eh. Anyway, ang sabi ng iba, hindi pa attorney, mamaya pa daw alas 4. O sige, abangan natin ng alas 4 kung anong mangyayari. Abangan din natin bukas anong mangyayari kasi 3 araw yan. Yung comment ko ngayon, as of ngayon. As of ngayon. Saka ito alam naman natin yan, ilang araw bago nangyari yan, si Sara pumunta ng iglesia. Di ba? Pumunta siya ng iglesia. Pabalik-balik naman yan si Sara sa iglesia. Laging pumupunta, nakikipagkita kay Manalo. Si Sara Duterte yan. Kausap sila Manalo. Hindi natin alam. Ang balita, si Manalo yata lumabas ng bansa. Hindi ko kumpirmado yun eh. Ayan. Anyway, magastos itong rally na to. Magastos. Kaya lang, makikita nyo, ang daming box ng McDo. Talagang baha yung pagkain nila. Si Amy Marcos, mayroong food booth ba yun? Ay yung may libreng pagkain na pinapamigay si Amy, may sasakyan doon. Isang truck yata, 2 truck, may nakalagay Amy Marcos. Andun, kaya ito, talagang bumabaha siguro ang suporta dito. Lahat sila naka-t-shirts. Imagine niyo 3 araw ang gastos diyan. Mayroon nga akong nabasang post, isang driver ng van, sabi niya kukunti lang ang sakay ko, 3 lang. Imagine niyo, ibig sabihin ang laki ng gastos nito. Pero mukhang sabi finance ito, tumulong sa paggastos diyan. Siyempre, sabi nga si Saldico daw tumulong daw diyan. Siyempre, ang dami nilang pera. Malamang ang mga Duterte tumulong din sa gastos diyan. Yung mga politiko na may kaso, siyempre kailangan nilang suportahan yung rally na yan para pag nagtagumpayan, malilibre sila sa kaso. Sila Escudero, Estrada, Villanueva, yun. Wala namang sa kanila, kailangan suportahan nila yan. Kaya malamang yung gastos diyan, yung gastos diyan, baka kumita pa diyan ng iglesia. Imaginin mo, magtutulong-tulong sa paggastos yung mga may kaso sa anomalya sa flood control
obligado silang tumulong sa gastos dyan. Kasi dapat magtagumpay ang rally na yan. Kung ano man ang objective nila dyan. Kasi yan na yung kanilang kaligtasan eh. Taya bato na yan eh. 1,000 per head ba? Jesus Lusloso. Anyway, ang sigurado, napakalaki ng gastos dyan. Kasi kami nga sa Bunyog eh. Ang rally namin, 500 lang yung participants mo, laki na ng gastos. Ayan pa. Aabutin daw ng milyon. Ang target nila, milyon. Ay di ang laki niyan. Laki ng gastos dyan. Sabi ni Memento Mori, walang kabuhay-buhay. Anyway, yung ang babantayan natin, yung dun sa EDSA PPM. Yung kasi yung sa EDSA PPM, yun yung medyo mainit ang dugo. Yun yung mga retired generals, retired military officers. Sila retired Major General Pokis, yung mga DDS na attack na sa people power, saka yung nananawagan na ng withdrawal ng military support kay PBBM, doon sila nagrarally sa EDSA PPM. Ito kasi, itong pinakita ko ngayon sa inyo, yung sa Luneta lang ito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.